Ang video na ito ay tungkol sa kung paano magiging ligtas ang bata sa mundo ng internet. Sa panahon ngayon, ang internet ay parang palaruan. Dito nag-aaral at naglilibang ang ating mga anak. Pero alam nyo ba na may mga predator na nagtatago sa likod ng mga screen? Ngayon, pag-uusapan natin ang OSEC or Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at ang batas na Republic Act 11930 na nagpapatibay sa ating proteksyon laban dito. Ang batas na to ay nag-take effect noong 2022. Ano ba ang ibig sabihin ng OSEC? Hindi ito simpleng panonood lang. Ito ay kapag ang isang bata ay pinilit, niloko o binayaran para gumawa ng malalaswang bagay sa harap ng kamera o kumuha ng malaswang litrato para ipakita sa iba gamit ang internet. OSEC means Online Sexual Exploitation or Abuse of Children. Minsan ang mismong kakilala o kamag-anak pa ang nagtutulak sa bata dahil sa hirap ng buhay. Tandaan, kapag nag-volunteer ang bata o pumayag kapalit ng pera, krimen pa rin ito sa ilalim ng ating batas. Pag sinabing children, ang biktima ay edad 17 years old pababa. Paano nila nabibiktima ang bata? Ito ay sa pamamagitan ng grooming na may 3 steps. Number 1, pagkaibigan o friendship, nagpapanggap na kasing edad o mabait na kuya or ate. Number 2, pagregalo, pagbibigay ng mga gifts, nagbibigay ng load, online game skins or pera. At number 3, pag-isolate or secrecy. Sasabihin sa bata, secret lang natin ito ha. Hindi ito nagsisimula sa masama. Nagsisimula ito sa grooming. Magbibigay sila, yung nang bibiktima, magbibigay ng pabor o regalo hanggang makuha ang tiwala ng bata. Pagkapag nakuha na ang tiwala, doon na sila magsisimulang humingi ng masiselang litrato or video. So, sino ang mga may pananagutan dito? We have parents or guardians. Kung sila ay nagpapabaya or nagtutulak sa bata, we have internet service providers. Dapat silang mag-block ng OSEC sites. Kasama din ang remittance centers. Dapat silang mag-report sa kahina-hinalang padala ng pera. Possession is a crime. Ang pagtanggap ng malalaswang litrato ng bata ay krimen. Ang bagong batas, RA 11930, ay mas matindi na ngayon. Hindi lang ang mismong nang aabuso ang pwedeng makulong. Pananagutan din ng mga remittance centers kung hahayaan nilang dumaan ang pera para sa OSEC nang hindi sila nagre-report. Maging ang ISPs, may obligasyon i-block ang mga ganitong websites at tandaan, ang simpleng pag-download o pagtago ng malalaswang litrato ng bata sa iyong cellphone ay sapat na para ikaw ay makulong. So ano ang mga red flags na to? Una, biglang nagkakaroon ng pera o bagong gadget ang bata. Pangalawa, nagiging malihim sa paggamit ng cellphone. Pangatlo, nagkukulong lagi sa kwarto ng may dalang gadget. At pang-apat, pagbabago ng ugali, nagiging matatakutin or depressed. Report now. Mag-report kayo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Ang hotline ay 1326. Pwede ring mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa NBI CCMD Cybercrime Division. Maaari din kayong mag-message sa Facebook page ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang internet ay para sa karunungan, hindi sa kasamaan. It is for knowledge, not for evil. Ang proteksyon ng ating mga anak ay hindi nagtatapos sa pinto ng ating bahay. Abot ito hanggang sa digital na mundo, maging cyber smart at cyber safe para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na episode kung saan natin tatalakayin ang Bawal Bastos Law or Safe Spaces Act.
Meanwhile, I'd like to share my favorite Bible verse with you, Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. Ito si Attorney Chato Olivas of Easy Law. Simplehan natin. See you next time.